Sa gitna ng alitan ng dalawang magkasalungat na pamilya, isang pag-ibig na nagniningning ang sisibol. Isang Romeo at Juliet na handang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan kahit pa ang kapalaran mismo ang humarang sa kanilang landas. Isang kasiyahan ang naganap sa bulwagan kung saan naroon si Juliet. Nakita ito ni Romeo at tinanong niya si Padre kung sino itong magandang binibini. Oh, sino itong magandang binibini, Padre? Siya ay si Juliet. Ako ay merong nararamdaman, ngunit hindi ko mapaliwanag. Puso ko ba meron nang minamahal? Nakita ni Tybalt si Romeo. Sino siya? Abat bakit ka napalit mo? Ikaw naman isang Montague, alipin ang tiangkan. Ika'y aking papatayin. Dumating si Lord Montague. Bakit, aking pamangkin? Anong nangyayari dito? Iyo, siya isang Montague, ang lain dapat lang mamatay. Siya ba ang batang nagngangalang Romeo? Siya nga ang buong si Romeo. Siya ay matapat na Ginoo. Pabayaan mo siya! Ano? Ngunit dapat lang siyang mamatay. Humingi ng tawad si Lord Montague kay Romeo sa ginawa ni Tybalt sa kanya. Pagpasensyahan mo na ang aking pamangkin. Nagtagpo ang paningin ni Romeo at Juliet. Bakit mo ko tinititigan? May dumi ba ang aking mukha? Ikaw ay naharap at titigan, dahil ang puso ko ay puno ng kasayahan. Hinalika ni Romeo ang kamay ni Juliet. Maaari ko bang hawakan ang halikan ng iyong kamay? Ipinatawag si Juliet ng kanyang mga magulang. Senyorita, ikaw ay pinatawag ng iyong ina. Sino ba ang kanyang ina? At siya ba ay isang kapilet? Aba iho, ang ina niya ay ginang nitong tahanan. At oo, siya ay isang kapilet. Sa isang simbahan, si Romeo ay pumunta upang makahingi ng opinyon sa kanyang pagmamahal kay Juliet. Ngunit, hindi alam ni Romeo na doon din pala pupunta si Juliet. At matapos itong misa na ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagpakasal ng palihim ang dalawa. Pumunta si Juliet kay Romeo. Oo, aking Juliet. Hindi mo na tayo magkikita ngayon. At ako'y aalis. Pangako ko sa'yo, ako'y babalik. Hanggang kailan ka magtatagal doon? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Napakahirap, pero ito'y dapat nating gawin. Tandaan mo, ikaw lang ang aking minamahal. Oh, Romeo. Tatandaan ko yan. Nalaman nila na patay na si Tybalt at Mercutio. Gusto ng magulang ni Juliet na ipakasal siya kay Paris upang mawala ang labis na kalungkutan na nadadarama sa kaniyang puso. Senyorita, kayo po ay pinatawag ng inyong magulang. Susunod ako. Anak, nararamdaman ko ang iyong labis na kalungkutan dahil sa pagkamatay ng iyong pinsan. Upang ikay aming mapaligaya, ikay aming ipapakasal. At para makalimutan mo ang nakakabagot na panahon. Ano? Ako'y ipapakasal sa hindi ko naman mahal? Pero matutunan mo naman siya mamahalin, anak. Sana naman maintindihan mo. Ayoko! Ayoko magpakasal! Sa ayaw at sa gusto mo, ikay aming ipapakasal. Naintindihan mo? Hindi niyo ako mahal! Tumungo si Juliet sa simbahan upang humingi ng tulong kay Padre. Ininom niya ang lason at siya ay nakatulog na hindi tumitibok ang pulso. Binibini, ikay nakabihis na ng maganang damit, ngunit nakahiga ka pa rin. Binibini! Tulong ang binibini! Wala ng buhay! Ang anak ko!
Pinadalhan siya ng sulat galing kay Padre, ngunit hindi ito nakarating sa kanya. Kapatid ko, hindi ko napadala ang sulat para kay Romeo sapagkat kami ay hindi pinalabas. Kaya't ang bilis ng pagtungo ko dito sa Mantua at napigil agad. Sino nadala ang sulat kay Romeo? Wala akong napadala. Narito muli. Ako, malungkot na kapalaran. Meron pa naman itong nilalaman ng mahalagang bagay